Tayo sa unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Bagyong Goring, nakalabas na ng Pilipinas. Pero Metro Manila, iba pang bahagi ng Luzon at Visayas, patuloy na uulanin dahil sa habagat. 60 kilometers per hour na speed limit, ipinanukalang ipatupad sa buong Metro Manila para iwas disgrasya. Isang babae, natagpo ang patay malapit sa Espanya Tower sa Maynila. Mahigit 170 pamilya sa Cebu nasunugan. Isang home for the aged sa Ukraine nasunog, 16 ang patay. Prince William at Catherine, Duchess of Cambridge, nakipagkwentuhan sa ilang bigating Hollywood celebrities. At Victoria Beckham, isinilang na ang first baby girl nila ni David Beckham. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Bagyong Goring tuluyan na nakalabas sa Pilipinas pero ay sa Pag-asa kahit wala ng bagyo, magiging maulan pa rin sa Metro Manila at iba pang lugar sa Luzon at Visayas dulot ng hanging habagat. Partikular ding pinag-iingat ang mga kababayan natin sa kanlurang bahagi ng bansa sa mga posibleng pagbaha at landslide dulot ng malakas na ulan. Ang Mindanao naman, makararanas din ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Kahit nakalabas na po ng bansa ang Bagyong Goring, naghanda pa rin ang mga taga Marikina sa posibleng pagbaha. Sa Barangay Tumana, nagsama-sama ang mga tinatawag na Bantay Bayan o volunteers na may malaking papel lalo na kapag may kalamidad. Naka-alerto rin sila kung magkaroon man ng paglilikas, oras na tumaas ang tubig sa Marikina River. Ang mga taga Valenzuela hindi rin nagpakakampante. Mabilis mang humupa ang baha kahapon, inihanda pa rin nila ang kanilang mga rubber boat, life jackets at iba pang rescue equipment. Kaugnay pa rin ang lagay ng panahon, mga kausap natin live mula sa punong tanggapan ng Pag-asa ang kanilang senior weather forecaster na si Rene Pasyente. Rene, good morning. Magandang umaga, Egan. Si Goring ba nandito pa sa atin? Nasa labas na, Egan, at ito ay isang low pressure area na lamang. Nandun siya sa may southern China, sa kalupaan. Saan papunta yan? Egan, matutunaw na ito kasi nasa lupa na siya eh. Hindi babalik na, wala na. Wala na. Okay, pero ano itong mga pag-ulan sa Metro Manila at iba pang lugar ng bansa? Habagat? Habagat, yes, sir. Hindi naman ni habagat? Pero inaasahan natin, Egan, nahihina din yung habagat natin at gaganda rin ang panahon natin sa mga sunod na araw. Okay, wala kayong nakikita pang sama ng panahon, medyo maaliwalas Meron tayong binabantayan, Egan, na makapal na kaulapan dito nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Oo. Pero ito ay binabantayan natin. Baka sakaling magiging low pressure at lumakas at magiging bagyo. Okay, ngayong araw, kamusta ang weather sa Metro Manila? Egan, ngayong araw may inasahan pa rin tayong mga pag-ulan pero hindi na ganoon kalakas nung nakaraang mga araw, Egan. Okay, pwede nang bumiyahe yung maliliit na bangka? Pwede na. Pinaano natin yung gale warning natin kasi humina na po yung habagat natin, hindi na ganong kalakas. Si Haring Araw, makikita ba natin? Posible makita natin ngayong araw, Egan. Pero kakaway-kaway lang. Pero most of the time talaga may maulap tayo. Wala na. Ngayon lang tayo pwede maglaba rin eh. Bukas pwede na, Egan. Pwede na. Inasa natin nagaganda na yung panahon bukas. Okay, salamat. Ingat ka. Rene Pasyente po, senior weather forecaster ng Pag-asa. Samantala, bilang po ng mga aksidente sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, bumaba simula ng ipatupad ang 60 km per hour speed limit. Kaya naman nais ng isang kongresista na ipatupad na rin ang speed limit sa buong Metro Manila. Narito ang report ni Rida Reyes. 57. Simula nang ipatupad nitong Enero ang 60 km per hour speed limit sa Commonwealth Avenue, 24% ang ibinaba sa bilang ng mga aksidente base sa tala ng MMDA. Pati tuloy Osmeña Highway sa Makati, Rojas Boulevard sa Maynila, Macapagal Boulevard sa Pasay at SLEX nagpatupad na rin ng speed limit.
At dahil epektibo naman pala raw ito, nais ni Quezon City Representative Winston Castelo na ipatupad na rin ang 60 km/h speed limit sa buong Metro Manila. Yan ang laman ng kanyang House Bill 4775 o ang Speed Limit Act of 2011. Wala naman exemption ang aksidente. We hope that what has Commonwealth achieved ay magawa rin po natin sa Circle, sa Mindanao Avenue at iba pa hong mga national roads na frequented by accident. Sa ilalim ng panukala, maglalaan ng 100 million pesos para sa mga kakailanganing gamit gaya ng speed laser gun at CCTV. Bagamat suportado ng MMDA ang panukala, sinabi nitong hindi angkop sa lahat ng lansangan ang 60 km/h speed limit. Ang ikaklaro lang po talaga natin ay yung kaukulang resources para mapatupad dito na maayos. That's number 1. At number 2, kung saan po ba talaga applicable ang mga candidate speed limit avenues. Iba-iba naman ang reaksyon ng mga motorista tungkol sa plano. Maganda rin yung sana ganun para may iwas aksidente talaga. Para madisiplina rin mga driver. Okay lang mabilis yan eh. Ang problema walang disiplina eh. Lahat, pati bus, taxi, jeep, pati mga private. Enforce mo lang ang lane discipline. Para sa unang balita, Rida Reyes reporting. Isang opisyal ng CBCP bumuelta kaugnay sa pag-uugnay sa ilang obispo sa umano'y katiwalian sa pondo ng PCSO. Ay kay Monsignor Pedro Quitorio, posible raw naging sacrificial lamb ang mga obispo para sa kanilang maibaling ang atensyon ng publiko. Sinagot naman ng Malacanang ang pahayag ni Monsignor Quitorio. Darito ang report ni Lia Manyalak. So again, Sa Miyerkules haharap na sa Senado ang 7 obispong pinangalanan ng PCSO na umano'y nabigyan ng mga mamahaling sasakyan sa nakaraang administrasyon. Pero ngayon pa lang bumuelta na agad ang isang opisyal ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa mga umaatake sa simbahan kaugnay sa issue. Naging sacrificial lamb, ika nga yung obispo na itong sinasabi nila kung totoo man na mayroong mga 6 million na mga aid para sa mga mahihirap. Sa likod nito mayroong bilyones na kinakailangan daw ayon sa Senate hearing maipaliwanag. Parang it's just a drop in the bucket. Yung kung kukumpara mo, parang instead na pagtutuon mo ng pansin yung mall, na pagtuunan mo ng pansin yung sari-sari store na mali na sobrang liit. Ayaw raw isipin ng simbahang Katoliko na ang pag-ataking ito ganti sa naging paninindigan ng simbahan kontra sa Reproductive Health Bill. Naninindigan ang simbahan sa kung ano-ano mang makakasira sa ating mga mahihirap tulad ng pagtulong natin sa agraryo, sa Carper, sa HLI, sa itong Luisita nga rin. At hindi ito matitinag. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang mga opisyal ng PCSO pero tumanggi muna silang magkomento hanggat hindi nakikita ang kabuuang pahayag ng CBCP. Ang Malacanang naman, maanghang din ang isinagot sa simbahan. Paano raw naging sacrificial lamb halimbawa si Butuan Bishop Juan de Dios Pueblos samantalang personal daw itong humingi ng regalong sasakyan kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Ang sulat ni Pueblos kay Arroyo ay binasa ng PCSO sa pagdinig ng Senado nitong nakaraang linggo. Ang sulat ni Pueblos tila salungat sa inilabas na patakaran ng CBCP noong January 2005 na nagbabawal sa mga miyembro nitong humingi o tumanggap ng pondo mula sa sugal, illegal man o legal. Para sa unang balita, Lia Manyalak reporting. Tiyuhin ni Pangulong Noynoy Aquino na si Peping Cojuangco, dismayado sa mga nagpapalaki umano ng issue kaugnay sa Hacienda Luisita. Ayon kay Cojuangco, ipinaubayan na nila sa Korte Suprema ang desisyon kaugnay sa kanilang hacienda para matapos na ang matagal ng problema ng kanilang pamilya. Narito ang exclusive report ni Sandra Aguinaldo. Hindi tinatago ng tiyuhin ng Pangulo na si Jose Peping Cojuangco ang pagdismaya sa aniya ay pagpapalaki raw ng ilan sa issue ng pamamahagi ng lupa sa Hacienda Luisita. Alam daw ni Cojuangco kung sino ang mga grupong nagpapainit sa issue tungkol sa desisyon ng Korte Suprema na papiliin ang mga manggagawa ng hacienda kung